Hello mga kababayan, kumusta po kayo? Saang mang panig ng mundo, saang mang bahagi ng Pilipinas, kasama nyo na po ngayon si Ka Eric sa ating video talakayan at sa ating video analysis. Sa puntong ito, pag-uusapan po natin itong special report na inilabas ng GMA News Channel na nakuha po nila mula doon po sa mga CP o mga excerpts na nanggaling po sa paunang report na inilabas nitong ICI na tinatawag nilang interim report. At ito po ay nakakabahala at nakakagalit ng sobra-sobra kung saan inilahad po sa ulat ng GMA News na aking nakita na may mga bahagi po sa report kung saan ipinahayag ni Engineer Alcantara. Si Engineer Alcantara po ay isa sa mga kontrobersyal na mga bahagi ng District Engineering Office sa Bulacan. At ito po ay kasama sa malaking sindikato sa loob ng DPWH. At kasama niya po sila Bryce Hernandez at iba pa na mga bahagi ng Bulacan Engineering Office na nailantad at binulgar ng maraming mga kontraktor na mga ginamit nila Saldico at mga kagrupo ng mga sindikatong congressman nila Martin Romualdez at of course ito ay sa basbas mismo ng dating DPWH Secretary Manny Bunuan na tumakas na o pinatakas na ni Marcos papuntang Estados Unidos. Ano po itong ibinunyag na ulat na nanggaling doon sa mga ilang CP o ilang pages ng report na isinumite ng ICI kay Marcos Jr. at mukhang ito ay may kopya na rin sa Ombudsman. Sinasabi po ng report, according sa sources na nakuha ng GMA News, at ako po ay naniniwala na ito ay tumutugma doon sa una ng mga sapantaha, that Saldico ang nagsisilbing bankero at matadero ng sindikato ni Marcos at Romualdez, sapagkat ang kanyang mansyon sa Valle Verde sa Pasig, isa itong mamahaling subdivision, ay hindi po ginawang bahay ni Saldico, kundi ginawang budigahan o warehouse at imbakan ng male-maleta at limpak-limpak na pera. Ayon sa direkta at aktual na nakita ni Engineer Alcantara sa makailang beses na nagdi-deliver sila ng kahon-kahon at mali-maletang mga pera. Wow! Kita nyo mga kababayan, ang pinag-uusapan pa lamang natin dito ay ang 35 billion pesos na mga flood control projects na napunta kay Saldico mula sa kalagitnaan ng bahagi ng taon ng 2022, 2023, and 2024. Hindi pa kasama po ang mahigit 17 billion pesos sa Bulacan lang ito mga kababayan, sapagkat lumalabas na umaabot pala sa mahigit 50 billion pesos ang mga flood control projects kunwari na ang nagkumpas at nagmaniobra upang ito ay durubuhin, kulimbatin at nakawin at dambungin si Saldico. At hindi niya ginagawa yan para lang sa kanya. Malinaw po na yan ay bahagi ng isang malaking sindikato na mismo sila Marcos, Romualdez at mga alipores nila sa loob ng Kongreso at mismo sa DPWH at kasabwat na mga criminal contractors ay magkakasabwat. This is a large-scale conspiracy to commit massive plunder of government funds. Mantakin ninyo mga kababayan, ang isang bahay na nagkakahalaga ng mahigit 100 million pesos dyan sa may Valle Verde, kinonvert lang ni Saldico na maging bodega at imbakan at deposituhan ng limpak-limpak na mga salaping perang cash. Cash hindi po ito sa kung ano pa, cash. At dahil dyan, lumalabas na tama nga ang teorya na sinasabi ni Sergeant Gutesa na naghahakot sila ng mga pera either doon sa Horizon Super Condominium ni Saldico diyan sa may BGC Shangri-La Compound sa Bonifacio Global City at dadalhin nila sa Valle Verde o kaya naman mula sa Valle Verde i-deliver nila doon sa number 42 Forbes Street or sa McKinley Road na isa sa mga mansyon
ni Martin Romualdez, and then dadalhin nila sa Nara, isa itong street o kalye sa loob ng napakamahal na subdivision na Forbes Park, at ganun din doon sa Aguado Street near Malacanang compound. Ayun. So, si Saldico hindi lang matadero, hindi lamang tagapagkatay ng mga pundo, siya din po ang nagsisilbing bankero. Ibig sabihin, doon po sa kanya ipinapatago ang maraming mga kinulimbat na pera. And I would rather believe na hindi ito puro at lantay na para lamang sa personal na gamit at personal na panghahamham at pagkamkam ng mga nakaw at dinambong na perang ito, sapagkat si Saldico pala ang bankero ng sindikato nila Marcos at Romualdez. Kaya pala maagang pinatakas, pinalusot si Saldico, at ito ang mangyayari din kay Secretary Bunuan ng DPWH. Pinalusot din po siya, at mukhang wala ng ibang patutunguhan ito kundi papunta na rin sa pagtakas, dahil kahapon po kinumpirma mismo ng Bureau of Immigration and Deportation na si Bunuan ay nakalusot na, in spite na mayroon siyang ILBO, ILBO, Immigration Lookout Bulletin Order. Hindi po Hold Departure Order or HDO, ILBO. So ito rin po nangyari kay Saldico. Kaya pala nagpapatumpik-tumpik at walang gana ang ICI, ang Anti-Money Laundering Council, ang Department of Justice at ang Department of Foreign Affairs na habulin at kansilahin na ang pasaporte ni Saldico para maideklara na siyang illegal alien, kung saan man po siya ngayon nagtatago bilang turistang pinatakas at protektado nila Marcos at Romualdez, sapagkat siya pala ang bankero. Mantakin ninyo, ang sabi sa report na yon, sa salaysay na inihayag ni Engineer Alcantara, sa makailang ulit na nagdi-deliver sila ng kahon-kahon at mali-maleta ng mga pera dito sa address at bahay na ginagamit ni Saldico, na mahigit kumulang mga 100 million pesos ang value ng bahay at lupa, ginamit lang na bodega ng mga dinambong at kinurakot na pera. Limpak-limpak ang nakaimbak na mga karton at maleta ng salapi na ginagwardyahan lang. At makikita nyo ngayon yan, ang post ko dyan sa aking Ka Eric Jepselis Facebook account. Makikita nyo po ang report, snippet of the report, bahagi lamang ng report na ito, at nakakabahala at nakakagalit na ganito na lamang po pala ang inabot na antas, na ang mga milyones na value ng bahay ay ginagamit lang para maging budigahan ng bilyon-bilyon na ninakaw na pera. Gaano kasama ang budhi ni Saldico at ng kanyang mga boss kagaya ni Marcos at nila Romualdez para maatim nila na sa gitna ng milyong-milyong Pilipinong naghihirap ay kaya pala nilang ipatupad ang ganitong karumal-dumal na pagnanakaw sa pera at pondo ng pamahalaan, na sana po ay nagagamit ito sa totoong flood control projects para hindi inaanod ng baha ang mga bahay, ari-arian at buhay ng ating mamamayan. Na sana po ang mga bilyong-bilyong pera na ito na ninakaw nila Romualdez, Marcos at Saldico at mga kabalahibo nila at buong sindikato ng operation nila ay mga pera sana ito na para gagamitin sana sa pagpapatayo ng mga school buildings sa mga liblib at malalayong lugar kung saan walang malalaking mga paaralan o tuloy-tuloy na pag-build ng kailangang mga kalsada, kailangang mga paaralan, health center, gamot, at ganun din po ang pagpapaunlad sa agrikultura at kabuhayan ng mga pobre at milyong-milyong naghihikaos na magsasaka, manggagawang bukid at mga magbubukid sa Pilipinas. Mga katutubong pamayanan na pinabayaan lamang ng gobyerno. Limpak-limpak na salapi. Ngayon, nasaan ang Anti-Money Laundering Council para ito ay mabawi? Sapagkat ang mga sindikato, hindi po yan gumagamit ng bangko para doon ang mga transaksyon. Kinukuha nila sa bangko at ginagamit nila na cash basis ang partida ng kanilang mga ninakaw at dinurubo. Exactly yan po ang ginawa
ni Saldico bilang bangkero, no, tagapagtago at tagapag-distribute ng bilyon-bilyon na pera at pundo ng mamamayan. Hindi ko ma-imagine na gaano kalaki yon sa isang bahay na malamansyon, walang mga muebles, walang mga furnitures, at iyon ay intended na gamitin lamang para doon ihatid, doon itago at ideposito ang ninakaw na mga perang hindi lamang milyon kundi bilyon-bilyon. Ito ay Bulacan pa lang. At ang sabi ni Engineer Alcantara, marami pang mga deliveries doon galing sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas na puro karamihan mga dinambong at dinurubo at kinulimbat na pondo mula sa flood control projects na kung hindi man ghost o talagang walang proyekto ay sa totoo lang naman 50% o below pa ang ipinapatupad dahil kinukutong at dinudurubo at kinukulimbat ang alimbawa for every 1 billion malaki na po yung 300 million ang reality o aktual na ipapatupad na project. And this is something na hindi po ipinakita ng ICI sa isang open and transparent investigation dahil natatakot sila na kung ito ay nalaman ng taong bayan ng mas maaga at direktang isinalaysay during a transparent and publicly open na deliberation ng mga investigasyon, mas lalo pong titindi at sisiklab ang galit at damdamin ng mga mamamayan. Kaya po nila ito pinagtatakpan. Pero nakalusot pa rin, ano? Kaya nga ang sabi ng ating mga matatanda, ang katotohanan ay may pambihirang pamamaraan na ito ay mailalantad at ito ay daraan sa mga pamamaraan na hindi ini-expect na lulusot. Kita nyo, itinago na nila ang report at subalit nakalusot pa rin ang nakaabot sa media. Grabe. So kung sa Bulacan alone, mga 50 billion pesos po ang kinatay-katay na pundo ni Saldico sa loob ng 3 taon, malamang mga 70% po dyan ghost projects. Ibig sabihin, wala ni isang bag ng semento, wala ni isang iron bar frame, ngunit binayaran. Kagaya po ng mga ginawa doon sa mga kontraktor na naibulgar na mga diskaya na nagbabayad ang gobyerno as high as 100 million pesos pero walang proyektong ginawa. At ang tanging magagawa at reaksyon ni Marcos ay pailing-iling, paluha-luha ng mata. Kulukoy, involved ka at si Martin Romualdez kung bakit ganito kalakas ang loob ni Saldico na gawing bodega, imbakan at taguan ng bilyon-bilyon na limpak-limpak na pera ng mamamayang Pilipino ang kanyang mansyon dyan sa may Valle Verde. Grabe, terrible. Wala pa po at hindi pa po ito nakita na kaganapan sa anumang kasaysayan ng gobyerno o politika na dumaan sa ating bansa. This is the worst. At hindi ito kapanipaniwala na si Saldico lang ang tanging dumiskarte para gamitin niya ang kanyang bahay at mansyon dyan sa may Valle Verde para magsilbing deposituhan, taguan at budigahan ng mga bilyon-bilyon na pera na hindi lamang galing sa Bulacan projects o mga diskarte ng pagbudbud ng mga bilyon-bilyon na pondong ito. Ang sabi sa report ng ICI, according to the revelation nitong DPWH District Engineer na si Alcantara, marami pa po ang limpak-limpak na perang bilyong-bilyon na dinideliver doon sa Valle Verde. Ang tanong, may naiwan pa? May ma-recover pa? Wala na. At dahil inutil, bulok style ng gobyernong ito ni Marcos at Romualdez because in the first place, sila mismo po ay kasabwat at bahagi ng buong sindikato ng malawakang pandarambong at pagnanakaw na ginawa nila Saldico. Pero nakakagalit po dahil itinago ito ng mga revelations sa mata at sa pag-unawa ng publiko dahil iniiwasan nila Marcos na magiging mitsa ito ng pagsiklab ng mga tao sa pagkagalit nila at sisingilin at hatulan nila sila Marcos at Romualdez sa pamamagitan ng pagpapalaya sa kanila sa poder at kapangyarihan. Pero lumabas pa rin po at lumantad.
At mayroon pang lumalabas na pangalan maliban kay Saldico, itong si Congressman Gardiola ng CWS party list. Ginamit pa ng kulukoy na ito ang mga kawawang construction workers para magkunwaring siya ay representante ng mga sektor ng mga manggagawa sa construction. At ang nagturo sa kanya na grabe ang bilyon-bilyon na binuo nila na kaharian ng kagahaman sa pagnanakaw sa mga proyekto ng gobyerno, ang mayor mismo ng Mataas na Kahoy dyan sa may Batangas. Papuntang Laurel at Taal, Batangas po ito. Ang sabi niya, hindi lang napapansin pero ang isa pang operator ng malawakang pandarambong at pagnanakaw sa pundo ng bayan, itong isang kontraktor na naging congressman at ginamit niya ang party list niya at siya ang nagbebenta ng mga proyekto all over the country, katuwang ni Saldico. Ang pangalan niya ay Congressman Gardiola. Ito po ang itinuturo na mayroong isang pagmamay-aring mansyon sa California na nagkakahalaga po ng mahigit $10 million. At ang equivalent po sa Philippine peso ay almost 600 million pesos na mansyon, bakasyunan niya, nito ng pamilya niya, nitong si Gardiola sa California. At malamang ipinangala na rin po ito sa ibang mga property ownership the way pinalusot ni Martin Romualdez ang kanyang property sa Massachusetts na mula sa $2.2 million na house and lot sa isang 2.5 hectares na property sa Massachusetts ay itinransfer niya sa $1 lang na value. Dahil ang kumpanya ito ay dami ginamit na maskara nila Tambaluslos at ng kanyang mga kaibigan para doon itago ang mga properties nila sa Amerika na nais nilang itago at ilusot na hindi mahahabol ng gobyerno ng Pilipinas sakaling magkaroon ng full-blown na paghahabol upang bawiin ang mga ninakaw at dinambong na kayamanan. Pero terrible itong kay Gardiola, buong Pilipinas nagbebenta. According sa mayor ng alkaldeya ng bayan ng Mataas na Kahoy, ang sabi ko nga sa Batangas ito, sabi niya, chicken o katiting lang ang mga diskaya kung tayo ay namamangha at nalulula sa kayamanang dinambong nila sa pagiging mga kontraktor nila Romualdez at nila Sandro Marcos at ng mga Marcoses, iba pa si Gardiola. Ang sabi nitong mayor ng Mataas na Kahoy, Batangas, munisipalidad sa Batangas o isang bayan sa Batangas, matindi itong si Gardiola dahil nagbebenta ito ng mga proyekto at bilyon-bilyon ang kinikita nila. Samantalang sabi ng mayor, dito sa maliit na bayan daw ng Mataas na Kahoy na wala pang 20,000 halos ang butante at ang population maliit lang, binuhusan ni Gardiola ng mga proyektong mahigit 3 billion pesos. Magtataka ka, bakit ganun kalaki ang infrastructure project ni Gardiola sa isang maliit na bayan? Kasi yan po ay mga kinakamkam at dinodurubo na mga proyekto. The way Saldico operated sa Mindoro, sa Bicol, sa Kabisayaan, and even dito sa Bulacan. Sa Ilocos Norte po, kina Sandro Marcos yan. Kaya nga pinatakas na si Bunuan ni Marcos sapagkat baka tumuga at abutan siya itong si Bunuan ng kanyang konsyensya at ituga niya at ibulgar niya ang involvement nila Sandro Marcos, nila Martin Romualdez, at ikumpirma niya ang ginagawa ni Saldico at pati ni Bongbong Marcos. Kaya pinatakas po nila Marcos at Romualdez, walang ibang pagdududa ang taong bayan. Ang biglaang pag-alis, kunwari for medical reason para sa kanyang asawa, nitong kolokoy na DPWH Secretary ni Marcos for 3 years na naging presiding officer ng sindikato at mga magnanakaw na kriminal sa DPWH, I'm referring to Bunuan, walang ibang nagpatakas po dito sa kanya, kundi mismo si Ginoong Marcos. Yan, mga kababayan, at ngayon na sa Estados Unidos na ito, at malamang hindi na ito babalik pa sa Pilipinas. Ngayon, ito po ang katanungan. Hanggang saan makakapagtimpi at makakapagtiis ang taong bayan? Na ganito pala kalala ang karumaldumal at hinayupak na pagnanakaw na ginagamit ang isang mansyon, hindi tinitirhan, dyan sa Valle Verde, ginagamit na budigahan at taguan at deposituhan
ng bilyon-bilyon na pera ng mga mamamayang Pilipino, at yan ay si Saldico ang humahawak bago sumambulat ang iskandalong ito. And yet, wala po tayong nakikitang konkretong hakbang na habulin si Saldico, ibalik siya dito, at siya ay dapat makulong, maparusahan at mabawian ng mga dinambong na kayamanan na ito, sapagkat siya ay pwedeng mag-link up direkta kay Marcos at kay Romualdez sa kanyang mga ginagawa, kaya iniiwasan na siya ay madugtungan at makustodi ng otoridad ng gobyerno ng Pilipinas, sapagkat babalik at sasambulat kay Marcos ang ganitong iskandalo at kay Romualdez kapag tumuga at ikinanta ni Saldico ang buong operations. Similarly, kaya hindi na nila pinayagan pa na tumagal pa sa Pilipinas itong dating DPWH Secretary ni Romualdez na si Bunuan, ni Marcos pala na si Bunuan, pinatakas na rin po kahapon upang wag nang maugnayan pa ng mga media at ng mga mapanuring mga mata ng taong bayan na binabantayan na ang galaw ni Bunuan, kasi parang may indicator na ibubulgar na niya si Marcos at sila Romualdez, sila Sandro Marcos sa kanilang involvement kung paano ginamit ang mga infra projects, not just the flood control projects, upang hut-hutan, dambungan at kurakutan ng limpak-limpak na pera ang gobyerno mismo mula sa gobyerno, ang pagnanakaw, gobyerno mismo ni Marcos. At yan ang isang patotoo. Mayroon pala silang bodigahan, mayroon pala silang bankero sa katauhan ni Saldico, at dyan tinatago sa mansyon na kinonvert lang bilang bodiga at deposituhan ng bilyon-bilyon na pera sa may Valle Verde. Terrible, mga kababayan. And this is only proper na sa darating na November 16, 17, and 18, sisingilin ng taong bayan si Marcos at sila Romualdez. At magbabayad sila sa pamamagitan ng panawagan at dagundong ng boses ng mamamayang Pilipino na dapat na silang lumaya sa poder, harapin nila ang kasong kriminal ng pandarambong sa kabanang bayan, at sila ay dapat makulong, maparusahan at mananagot sa hustisya at katarungan, at mabawi ang dinambong na mga kayamanang limpak-limpak na mga pera. This is the worst government na dumaan sa Pilipinas. Bagamat marami din ang mga naging kurakot na gobyerno, even ang tatay ni Marcos Jr. na si Marcos Sr. na diktador ay tinalo pa ng gobyerno ni Marcos Jr. kung paano ang pag-uusapan sa pagnanakaw at pandarambong sa pera ng mamamayan. We have never experienced this kind of brazen and outright display of scandalous greed for money, na ang ginamit ay poder at kapangyarihan ng presidente, ang kanyang pinsan na Speaker of the House, ang buong Kongreso, ang buong burokrasya, lalo na ang DPWH ay ginamit ng todo para hut-hutin ang pera, durubuhin ito, at para bagang ngayon ay inosente pa ang akto-aktuhan ni Marcos at nila Romualdez. Pero ang mga key elements, ang mga key individuals na magpapatotoo at magbubunyag nito, pinatakas na nila. Si Bunuan na sa Amerika na, si Saldico na sa Europe na. Pero dapat malaman ng pamilya ni Saldico at pamilya ni Bunuan na bago pa sila patayin o mamamatay, at malamang yun nga ang gagawin nitong bulok na gobyerno ni Marcos at Romualdez, ibulgar na nila ang katotohanan at ilantad na sa mamamayang Pilipino kung paano pinakinabangan, ginamit at dinurobo nila Marcos at Romualdez ang kaban ng bayan, at ginamit ang Kongreso, ginamit ang DPWH, ginamit ang mga contractors. Pero syempre, ang lahat ng nagamit may pakinabang, kagaya ni Saldico. Bakit kayo lang ang makikinabang at ako hindi? Ako ang inyong bankero, ako ang inyong matador, tagakatay ng mga pundo at budget. Syempre, may partida din ako. Yan. At yan din po ang teorya nito nila Congressman Garjola at iba pang mga alipores ng sindikato ni Martin Tambaloslos. Everybody happy. While Marcos and Romualdez are happy,
the sindikato and the criminals will also be happy. This is too much. At ang paghahatol at paghukom ng mamamayang Pilipino nalalapit na at hindi na ito mapipigilan. Maraming salamat at kayo ay sumusubaybay, sumusuporta at pinapakinggan po ninyo ang ating Ka Eric Celis YouTube channel at nagsusubaybay din po kamo sa ating Ka Eric Jeff Celis Facebook Live. At sa gustong tumulong sa ating advokasya sa good governance, paglaban-laban sa korupsyon at pandarambong sa gobyerno, ang ating Bangon Sambayanan People's Movement, ang atin pong ginagamit na GCash line at line of support ay 0916-308-7710. Uulitin ko lang po GCash line ito at the same time line of support. 0916-308-7710. Kay Langging po yan, ang aking asawa si Rohilda Celis. Maraming salamat sa pagtitiwala, pagmamahal at pagsuporta ninyo sa ating Ka Eric Celis YouTube channel. Please like, share, promote, and campaign that our videos will have a greater number of viewers para po maliwanagan sila at nang sa ganun ay mabuo ang malakas na pagkakaisa ng mulat na mamamayang Pilipino. At makakatulong din po kayo sa advocacy support for Ka Eric. The more viewers that we campaign and the more subscribers that we can generate for the Ka Eric Celis YouTube channel. Malaking tulong po yan. Ang habilin po ni Ka Eric at ng ating pagtitipon tuwing may talakayan tayo, mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Mag-ingat po kayo palagi. Bye for now. See you at tonight, Philippine Standard Time, alas 9:15 ng gabi. Live stream Balitang Talakayan with Ka Eric. Mabuhay ang sambayanang Pilipino at maraming salamat po muli.